So, ano yung mga komposisyon o sangkap ng isang pagiging tao? Ang tao ay mayroong tatlong bahagi o sangkap. Ang tawag natin dito yung katawan, kaluluwa at spirito. Mayroong pagkakaiba-iba yung tatlo na ito. Unang-una sa lahat, yung ating katawan. Yung ating katawan ay yung mayroong mata, mayroong ilong, mayroong bibig, meron tayong buhok. Ito yung ating katawan. Kaya kaya natin magsalita, kaya natin tumingin ng ibang bagay o makinig dahil mayroon tayong katawan. Ito din yung nagkakasakit, ito yung nagugutom, ito yung may mga pangangailangan na kadalasan temporary o pansamantala lang din, katulad ng pagkain, katulad ng pagtulog. Ano naman yung ating kaluluwa? Yung ating kaluluwa ay mahalaga para sa atin bilang isang tao. Ito yung mayroong consciousness sa atin. Ito yung ating mismong pag-iisip dahil dito nanggagaling ang ating karunungan. Ito din yung nakakaramdam sa atin dahil mayroon tayong emosyon at meron tayong will o volition na tinatawag. Kaya natin gumawa ng desisyon dahil tayo ay tao at dahil meron tayong kaluluwa. Yun yung mismong kahalagahan ng ating kaluluwa. Ito yung mismong tayo, yung kaluluwa. Paano naman yung spirito? Ang spirito naman ay napakahalagang parte sa pagiging tao natin. Ito yung connection natin sa Diyos. Dahil mayroon tayong spirito, kaya natin magbigay ng papuri o pananampalataya sa Diyos. Tayo ay sumasamba ayon sa ating spirito. Kaya natin manalangin dahil mayroon tayong spirito. At nakikilala natin ang Diyos dahil mayroon tayong spirito. Ito yung awareness natin o karunungan natin na mayroong nag-e-exist na Diyos. So, paano natin maintindihan ng mabuti yung tatlong sangkap na ito sa pagiging tao? Ito ay maaari natin ihambing sa isang cellphone. Para mas maintindihan natin mabuti, ang isang cellphone ay merong LCD, nahahawakan natin siya, meron siyang battery, meron siyang mga circuit sa loob, meron itong camera. Yun yung ating katawan kung ikukumpara natin sa pagiging tao. Papaano naman yung kaluluwa? Yung kaluluwa ay yung mismong mga application sa loob, kung meron kang mga naka-install na application o kaya yung software niya, mga bagay na pinipindot natin pero hindi natin makuha sa kanya o mahawakan dahil alam natin na nakaprograma lang ito dun sa mismong kaloob-looban ng cellphone. So, mahalaga yung bagay na yon. Paano naman yung spirito? Ang spirito naman ay sinabi ko nga kanina, yung connection natin sa Diyos. Ang cellphone ay ginawa para kumonekta sa iba pang cellphone. Ganon din ang pagkakalikha sa tao. Dahil gusto ng Diyos, tayo ay mayroong relasyon sa Kanya, kaya meron tayong spirito. Ang cellphone ay meron ding relasyon sa kapwa niya cellphone. Dahil mayroon siyang signal. Kung sa atin, spirito, sa cellphone naman, signal para makakonekta tayo sa ibang tao. Yun ang pinakamadaling paraan o paghahambing para mas higit pa natin maintindihan kung ano ba talaga ang pagkakalikha sa atin bilang isang tao.